Pagdating ni Enzo ng ospital, nasa kwarto na si Bianca at natutulog. Naroon din ang mga magulang nito. Tito, tita, bati ni Enzo sa mga ito. Kamusta na po siya? Yan, okay na naman daw siya, sabi ng doktor. Mabutit na agapan. Sagot ng tatay ni Bianca. Maiwan ka muna namin. Kakausapin muna namin ng doktor ha? Lumabas ang mag-asawa at naiwan na lang sila ni Bianca. Bakit mo ginawa yun? Malungkot ni Enzo na tanong dito habang hinahaplos ang buhok ng babae. Pero ayaw pumatak ng kanyang mga luha. Lungkot lang talaga ang nararamdaman niya. Unti-unting nagmulat ang mata si Bianca, umiyak ito na makita siya. Ayoko nang mabuhay. Ayoko nang ganito. Please, patayin mo na lang ako. Ano bang sinasabi mo? Huwag kang magsalita ng ganyan, Bianca. Alam mo namang masama yung ginagawa mo. Pero wala ka na sa akin. Ramdam kong sa Alexandra na yung gusto mo. Ramdam ko na kinalimutan mo na ako ng unti-unti. Hindi totoo yan. Please. Hinawakan ni Enzo ang kamay nito. Makinig ka sa akin. Mag-behave ka lang. Please. Halos araw-araw pinamumukha ni Alexander sa akin na wala akong kwenta. Na parang siya na yung bago mo. At ako, display na lang Enzo. Enzo, ako yung nauna. Ako ang karelasyon mo. Umayag na akong dumating tayo sa ganitong punto. Pero sana naman yung lugar ko sa'yo andyan pa rin. Umihikbi ni Bianca na sabi sa kanya. Alam mo naman kung bakit hindi ba? Akala ko pa naman, ikaw ang unang makakaintindi sa akin. Enzo, iniunawa kita, iniintindi. Pero yung unti-unting paglimot sa akin, hindi ko kaya. Mas mabuti pang namatay na lang ako. Kahit noong maghahasa ako, sana pinatay nila ako noon pa. Maliit lang ang mundo, Enzo. Tapos sa'yo lang yung umiikot. Bianca, wag mo nang gagawin to. Masakit din naman sa akin ang lahat. Pero alam mo naman kung hanggang saan lang ako pwede. Kung mamahalin mo ako kahit wala akong pera, pwede naman. Natigilan ang babae, maya-maya'y sumagot ito. Hindi ako papayag na yung pinaghirapan mo mapupunta lang sa ibang kamay. Kayamanan mo yon. At sa'yo lang, at sa magiging anak natin dapat mapunta. Hindi na lang si Enzo nagsalita. Alam niyang mangangatwiran ito hanggang sa huli. Mas pinili na lang niya ang manahimik na lamang. Tinitigan niya ang nakakaawang itsura nito. Maganda si Bianca, mistisa ito at kamukha ng kanyang ina. Ang mataray nitong muka ay bagay sa pahabang hugis nito. Matangos ang ilong at makipot ang labi. Slender ito. Maganda ang hubog ng katawan. Ang dibdib lang nito ay hindi malaki. Pero ang katawan nito ay sobrang ganda. Maalon-alon ang kulay blonde nitong buhok. Malalantik ang kamay na halatang hindi nagtatrabaho. Matangkad ito sa pangkaraniwang babae, kaya nakakakuha ito ng mga modeling bookings. Pero ang sabi ng iba, ayaw daw itong katrabaho ng ibang mga brand owners. Masyado daw magaspang ang ugali nito at ma-attitude. Napaka-demanding daw, kaya ang ending, wala na itong trabaho. Mabait ito at saka malambing. Depende siguro sa kaharap, kaya kahit kulang siya ng oras dito, lagi pa rin itong naririyan. Kaya bumabawi siya dito sa pamamagitan ng pag-spoil dito sa mga gusto nitong gamit. In short, pera. Mas lalo na si Enzo na naguluhan sa sitwasyon niya. Paano na nga bang gagawin niya? Mabilis lang ang 3 taon kung tutuusin. Kaya dapat, may concentrate plan na siya sa mga darating na araw. Hindi niya maaaring gawing secretary si Bianca dahil ayaw ni Alexandra. Baka daw malaman ng lolo niya na tinanggap nila to bilang empleyado. Kaya nakiusap siya kay Dahlia na tanggapin to kahit ilagay lang sa ibang departamento. Hindi naman akalain na mag-a-assume ito na ililipat niya ito ng trabaho. May kasalanan siya dito. Una, naghahasa ito dahil sa kanya. Pangalawa, nakikipag-make love siya sa asawa niya. At pangatlo,
Itong nagbunsod sa babae para tangkain na magpakamatay. Pakiramdam ni Enzo na uupos na siyang kandila. Wala na siya magawa sa gusot na pinasok niya. At alam niyang darating ang araw, kailangan na niyang mamili. Nagulat siya sa pag-vibrate ng kanyang cellphone. Nasa bulsa niya lang ito. Sa Alexandra ang tumatawag. Nagdadalawang isip pa siya kung sasagutin niya ito. Napatingin siya kay Bianca. Titig na titig ito sa kanya. Pinatay niya ang phone saka hinarap ang babae. Akala ko sasagutin mo? Sabi nito. Hindi na. Babalik naman ako doon mamaya. Iiwanan mo ko? Nasa gitna kami ng meeting nang tumawag ang daddy mo. Basta ko sila iniwan. Investment pa naman yun. Kasalanan ko? Na baka hindi sila mag-invest, ganun ba? Nungungunsan siya ang tinig ni Bianca. Hindi naman sa ganun. Kaya lang kailangan namin sila mapapirma ng kontrata. Kaya na ni Alexandra yon. Sabi pa ng babae saka hinawakan siya sa braso at humilig dito. Baka lalo mawala sa akin ang kumpanya kapag ganitong nangyari, Bianca. Mas papabura na nila sa Alexandra dahil laging present. Kung may kahihiyan naman sa Alexandra, hindi naman aagawin ng kung anong para sa'yo, hindi ba? Wala siyang inaagaw, Bianca. Si Lolo ang kusang nagbibigay nun sa kanya. Apo ka ba talaga ni Lolo? Bakit kinigipit ka niya masyado? May issue ka ba sa lahat, Bianca? Nagagalit ka ba? Bumitaw ito sa kanya. Napasabunot na lang si Enzo sa kanyang ulo. Parang ayaw na ata niya makipag-usap dito. Nauubusan na siya ng isasagot. Lahat ng sinasabi niya may side comments ito. Mahahawa na ata siya dito sa kaparaningan. Nagdarasal siya na bumalik ng mga magulang nito upang makaalis sa siya. Ang bigat na ng pakiramdam niya. Saan kaya pumuntang lalaking yon? Tanong ni Alexandra sa sarili. Bigla na lang iniwan ng asawa niya ang meeting with investors. Buti na lang na pag-aralan niya ang plot ng proposal. Natapos ang meeting ng smooth. Nagdahilan na lamang siya sa mga bisita na may emergency sa bahay. Sinubukan niya ring tawagang ang lalaki, hindi ito sumasagot. At sunod na tawag niya nakapatay na ang phone ng asawa. Ayaw niyang hanapin to sa mansyon dahil alam niya kung nasaan ito. Ano na naman kayang kagagahan ng ginawa ng jowa nito? Matindi rin ang saltik sa ulo ni Bianca? Malamang, ay may ginawa na naman tong kabalbalan. Nagpapalakad-lakad siya sa loob ng opisina. Bumukas ang pinto. Assistant ni Enzo ang dumungaw dito. Ma'am, si Sir Richmond Torre po. Sabi nito. Sige, lalabas ako. Sa labi ng opisina ni Alexandra ito pinuntahan. Ayaw niya magkakaroon ng issue na pinapapasok niya ito sa loob ng opisina kung saan dalawa lang sila sa loob. Hi! Bati nito sa kanya. May dala tong supot na sa tingin niya ay pagkain. Hi! Ganting bati niya. What brought you here? Grabe naman ang tanong mo. Nakakahawa ang tawa ng lalaki. Siyempre, dinadalaw ka. Ha? Nagulat siya. Akala ko ba sa kakapupunta dito kapag kasama mo si Bianca? Dito na siya nagtatrabaho, hindi ba? Ewan ko ba doon kung saan nagpunta? Hindi pumasok ngayon. Nasaan ang asawa mo? Ewan. Kanina nagmamadali siyang umalis. Hindi naman nasagot sa mga tawag ko. Teka, dito ba talaga tayo mag-uusap? Hindi mo ba ako papapasukin sa opisina mo? Walang asawa ko. Alam mo namang ayoko ng chismis. So, saan natin kakainin tong dala ko? Halika sa kantin. Aya ni Alexandra dito. Sabagay. Sige, sumunod ito sa kanya. Binati sa Alexandra ng mga nadadaanan nila. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Wow! Boss na boss ka pala dito? Biro sa kanya ni Richmond. Sira? Hindi naman. Pinili nilang upuan na pangdalawahan lamang. Ano ba yung dala mo? Tanong ni Alexandra. Ang mami ko nag-bake nito.
Kakarating niya lang galing Paris. Sabi ko may pagbibigyan ako nito. Natuwa siya kasi hindi daw ako common na nagbibigay sa babae. Tapos sabi ko married ka. Sabi niya, kailan daw kayo maghihiwalay ng asawa mo? Napakamo to sa ulo. Sira ulo ka talaga. Napailing si Alexandra sa sinabi nito. Ma'am, ito po yung pagkain niyo ni sir. Ibinaba ng bantay sa kantin ang pagkaing ipinareserve. Salamat, Glory. Ninitian ni Alexandra ito bago tumalikod ang babae. Ang bango naman yung dala mo. Madami nga to. Akala ko kasi narito yung dalawa. Pakiramdam ko, may ginagawa na namang kalokohan si Bianca. Gaano mo na ba katagal kakilala si Bianca? May kapatid siya? Matagal na rin. Kasama ko siya dito noong nagmamodel pa lang kami ng mga damit. Siguro mga 15 years na rin. Actually, kuya niya yung kaibigan ko. Yes, si Adrian. He's nice. Magaling yun sa business. Halos twice a year pumupunta yun sa amin. Sa Paris to visit his sister, si Bianca. Magka-close talaga sila. Pero si Bianca kasi ang tipo ng tao na happy-go-lucky. Bakit namatay si Adrian? Curious si Alexandra bigla sa kapatid ng babae. Nagpakamatay siya? Si Bianca may mental health issue. Mabilis siyang magalit. Saka yung mood swing niya ay super intense. Bipolar siya. Tapos mabiling mabuyo ng friends. One time, they take drugs. Nahuli ng management ang nangyari. Pinagkaisahan siya ng mga kasama dahil marami ang naiinggit at galit sa kanya. Kaya mag-isa siyang naban doon sa community namin. Napilitan siyang umuwi ng Pilipinas. Dahil super love siya ni Adrian, he fixed everything. Wag lang makulong ang kapatid niya. Kaso gustong bumalik ni Bianca sa abroad para ipagpatuloy ang karera niya. Umiyak siya. Na-depress si Adrian. Kasi pakiramdam niya hindi siya mabuting kuya. Kasi hindi niya mag-grant ang kahilingan ni Bianca. He ended his life. Yes, and simula noon, struggle na ang pagpapatakbo ng negosyo nila. Kinamuhian siya ng mga magulang. Sinasaktan niya ng parents niya. Siya naman nagsisik ng attentions. As a respect to his old brother, I help her every time may issue sa kanya. Nakakapagod. Pero Bianca is a nice person. Di ko lang alam kung anong tingin ng iba sa kanya. Napakamin niya sa akin. You know? Threat ka kasi sa kanya. Natatakot siyang maagaw mo sa Enzo. Kaya ganun siya sa'yo. So, nakikipaglapit ka sa akin dahil sa kanya? Yes, BFF ko yun. Nope. Na-mesmerize ako sa'yo nung makita kita sa pool. Noong una, si Earl ang nakakita sa inyo. And he pointed your friend. What's her name? Jensel? Maganda siya. Kaya kahit ako natutulala nung makita siya. Napaka-sexy niya pa. Pero nung makita kita, mas nagulat ako. Kasi totoo pala mga goddess. Baliw? Napatawa naman sa Alexandra sa sinabi nito. Para kasing nakita ko si Bianca doon kung saan tayo nagkita. Andun nga siya. Nung ituro kita, nagmamadali siyang umalis. So, totoo nga ang nakita ko na may kasama siyang dom noon? Yung kuya ni Bianca? Walang asawa? Wala. Ayaw niya. Aalagaan niya daw sina tito at tita hanggang sa tumanda siya. Magiging forever kuya daw siya ni Bianca. Kung maganda si Bianca, bakit di mo siya nililigawan? Oh, talaga? Sabi ko na, itatanong mo yan? I did. Niligawan ko siya noon. Pero ayaw niya sa akin. Never niya akong nagustuhan. Kuripot kasi ako. For me kasi, ang money ine-earn para ilaan lang sa asawa, not to brag others. Pero naging friends na rin naman kami ni Bianca. Ang bilin sa akin ni Adrian, wag ko siyang pababayaan. Iniisip ko kung isasalba kong company nila to support your living. Ayaw mo na ba makipagrelasyon ulit? Gusto naman. Kapag malaya ng babaeng gusto ko. Saka sa Alexandra kinindyatan nito. May mahal na akong iba. Ubusin mong pagkain at parang nagugutom ka.
Hindi akong babaeng hinahanap mo ha? Hinawakan nito ang dibdib. Hindi pa ako nag-uumpisa, bastad na agad. Alam ko, sana lang minamahal ka niya. Kilala mo? Oo naman. Baliw lang ang hindi makakahalata sa'yo. Kung paano mo siya titigan. Mahina siya pumick up ng damdamin. May nangyari na ba sa inyo? Natigilan si Alexandra. Parang nakakahiya kung hindi niya sasagutin. Pero mas nakakahiya kung sasagutin niya. Ang dami mong alam. Okay, I know the answer. Don't worry, asawa mo na naman siya. Saka uso naman ngayon yan. Hindi na ikamamatay ng lalaki kung hindi na buo ang babaeng makukuha niya. Sige na, kumain ka na. At baka masuka ka pa sa kadaramahan ko. Napangiti sa Alexandra sa sinabi ng lalaki. Literal itong may humor kausap. Kung kaya niya lang turuan ng puso, bubuksan niya to para kay Richmond. Pagdating ni Enzo sa opisina, naroroon pa si Alexandra at may inaayos sa computer. Tiningnan lang siya ng asawa saka itinuloy ang ginagawa. Hindi alam ni Enzo ang mararamdaman kung mahihiya ba siya o matatakot. Nahihiya siya dahil iniwanan niya si Alexandra sa kalagitnaan ng meeting. Ito ang sumalo ng lahat ng tanong ng mga investors. Hindi man lang niya nasagot ang mga tawag nito. Natatakot naman siya na baka malaman ng lolo niya ang nangyari. Winarningan na siya noon na matanda na kung hindi niya kakalimutan si Bianca, ay sila na lamang ang kalimutan nito. Dahan-dahan sa Enzo na lumapit sa babae. Nag-aalangan pa siyang tanungin ito. Kumain ka na ba? Lumapit siya dito at sinilip ang ginagawa nito. Oo, maiksing sagot ng babae. Kamusta ang end ng meeting kanina? Okay lang. Pumirma ba sila ng kontrata? Inihagis na Alexandra sa harapan ni Enzo ang papeles. Lahat may pirma. Salamat. Ngumiti si Enzo sa babae. Walang response galing dito. Galit ka ba? Hindi na siya tinugon ng kausap. Itinuloy lang nito ang ginagawa nito. Umuwi na tayo? 6:00 na. Wala na akong ibabayad sa overtime mo. Biro ni Enzo dito. Hindi man lang to lumingon sa kanya. Alexandra? Ano ba? Nagtatrabaho ako oh. Napakakulit mo. Kung aabalahin mo lang ako, umuwi ka mag-isa mo. Kaya kong umuwi. May sarili akong sasakyan. Singhal na Alexandra sa kanya. Galit ka? Nauutal si Enzo sa pagtatanong dito. Sorry. Galit? Kung galit ba ako? Naku, hindi po ako galit. Ang saya-saya ko po kamahalan. Nakakatuwang ginawa mo. Iniwan mo lang naman ako sa gitna ng meeting. Wow! Tapos ang lakas ng loob mong tanungin ako kung galit ako? Okay ka lang, Enzo? Yan tayo. Pagkatapos gumawa ng mali, magso-sorry. Tapos ano? Uulitin. Sorry, uulitin, sorry, uulitin. Nakakasawa ka na? Hindi si Enzo nakapagsalita sa binitawang galit ng asawa niya. Guilty naman siya. Alam niyang kasalanan niya. Nakita niyang pagpatak ng luha ng babae sa sobrang galit siguro nito sa kanya. Kaya ito naging emosyonal. Tiningnan pa siya ng asawa sa kawalang kaabog-abog na iniwan siya. Naawa si Enzo dito. Napaupo na lang siya. Maya-maya kumatok ang utility. Galing si Richmond dito? Sir, iniwan po to ni Sir Richmond kanina. Ibigay ko daw po sa inyo. Inaabot nito ang isang paper bag. Opo. Kasabay po ni Ma'am Alexandra na kumain kanina sa kantin. Tinitigan ni Enzo ang dala ng utility na bigay ni Richmond. Bake na tinapay? Ang alam niya magaling mag-bake ang ina nito. Ang tanong ni Enzo naman, anong ginagawa ng lalaki sa opisina niya? Tinadalaw kaya nitong asawa niya? Mukhang may nagbibigay na ng ibang atensyon kay Alexandra. Magiging madamot ba siya kung pipigilan niyang mangyari yun? Marahas siyang napabuga ng hangin. Inisip niya rin si Bianca.
Marami na rin siyang kasalanan sa babae. Kung noon pa lang hiniwalayan na niya ito, hindi na siya nagkakaganito ngayon. Pero mali niya bang mahati ang damdamin niya? Noon handa siyang gawin lahat para kay Bianca. Subalit ngayon, parang hindi niya kayang i-let go ang asawa. Mahal kaya ako ni Alexandra? Or mas mabuting tanong ay kung mahal niya rin ako? Parang sa Enzo na baliw na kinakausap ang sarili. Kung mahal niya ako, bakit ine-entertain niya pa rin si Richmond? Nilukob siya ng lungkot. Ilang buwan pa lang sila mag-asawa, pero pakiramdam niya malapit na yung matapos. Parang nalalapit ang paglayo ng babae sa kanya. Ngayon lang may umaligid dito na pinagbigyan nitong kausapin. Masyado itong mailap sa mga lalaki. Na-threaten siya bigla. Sa kanyang pagmumuni-muni, naalala na Enzo bigla kung anong klaseng bata ito. 5 taon lang ang agwat nila. Subalit sa Alexandra ay literal na bata. Nakikipaglaro, nakikipag-away. Dahil na rin siguro yun sa wala itong kinagisnang ina. Ang kanyang mami at si Tita Claudia lang ang tumatayong guardian ng mga ito, habang ang tatay nito ay nagtatrabaho. Malambing ang ina niya kay Alexandra, dahil na rin sa nangarap din itong magkaroon ng anak na babae. Madalas inaayusan nito sa Alexandra at pinalaki silang magkapatid, lalo na nang dumating sa Malena sa kanila. Sumaya ang bahay nila dahil marami na silang bata doon. Lahat ng pinagdadaanan ni Malena, pinagdaanan nila ni Alexandra. Tinuruan sila sa mga gawaing bahay hanggang makatapos ng pag-aaral. Doon lang din natapos ang mga gawaing ibinibigay sa kanila. Mas maswerte si Malena dahil hindi siya pinapa-duty sa opisina. Ang sabi ng lolo niya, baka daw mahirapan si Malena kasi hindi daw advance ang utak nun. Napukaw ang kanyang mga alaala nang tumunog ang cellphone niya. Si Bianca, iniisip niya kung sasagutin niya ba ito. Mas pinili na lang ni Enzo na sagutin at baka magwala na naman. Yes? Wala sa mood ang pagsagot niya dito. Babe, kailan mo ko dadalawin? Tanong nito. Ha? Kakauwi ko pa lang, hindi ba? Namimiss na kasi kita. Hindi na ako magtatrabaho? Grabe ka naman. Bianca, nawala ako sa meeting kanina dahil inuna kita. Ngayon, hindi ko alam ang gagawin ko dahil nawala nga ako. So, sinisisi mo ako ngayon? Napahila mo sa Enzo ng palad sa muka. Napakakitid talaga ng utak ng babaeng to. Ang hirap maghanap ng lulugaran. Galit ka ba? Tanong nito. Listen, Bianca, paano ang future ko kung lagi magugulo dahil gumagawa ka ng mga bagay-bagay? Kung gusto mo, wag na lang ako magtrabaho. Sasamahan na lang kita lagi. Ipinahalata ni Enzo dito na naiinis na siya. Pakiramdam niya hindi siya maintindihan ng babae. Naiinis ako. Parang hindi ka makaintindi. Napapagod din ako, Bianca. Hindi ako robot na kung kailan gusto mo akong makita andyan agad. Pasensya ka na ha. Ikaw naman ang may kasalanan kung bakit ako nagkakaganito. Pero ngayon, parang ako na may kasalanan ganon. Hindi ko ginusto nangyayari sa akin. Napabuntong hininga si Enzo nang patayin nito ang tawag. Hindi na siya nagtangkang tawagan pa to. Nasa punto na siya ng buhay niya na parang ayaw niya lang tong makita at makausap. 2 babae nang pinoproblema niya ngayon. Sana lang, hindi siya isumbong na Alexandra sa lolo niya. Mapapagalitan siya, sigurado yun. Napansin ni Enzo na 8:00 na. Kinuha niya ang coat at lumabas na ng opisina. Bit-bit ang tinapay na dala ni Richmond para sa kanya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe everyone!